Magandang araw muli sa inyo mga kapatid. Patuloy natin pag-aralan itong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Dahil po sa ganitong mga komento po ninyo, ating sasagutin. Mula po kay Maggie Dorio. Kaibigang Maggie, ito po isang paglilinaw. Ito po ay para hindi tayo magkaroon ng confusion o pagkalito sa pagkakilala sa Ama at sa Anak. Ito po ay paglilinaw lang po, no? At babasahin ko po inyong komento. Sabi po ninyo, hindi po magkaiba ang Ama at ang Anak. Iisang Diyos lang po sila. So tama ang konsepto kung ang kalalagayan ng pagiging Diyos ng Ama at ng kanyang anak na si Jesucristo ay mayroong pagka-Diyos, wala po doong pagtatalo sapagkat talagang may pagka-Diyos ang Ama, may pagka-Diyos yung anak. Pero ating alamin naman po dito, saan naman po sila magkaiba? Ano ho? Dito naman po sa pagiging tunay na Diyos, wala hong pagkakaiba doon. O hindi magkaiba, sabi po ninyo, no? Pero ang ating alamin dito, may sariling kalalagayan o ibig sabihin, ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, individual. At yung kanyang anak, may buhay din sa kanyang sarili, individual. So, ganun po. Kasi baka maging konsepto ninyo ay iisa sila. Pwede siya maging ama, pwede siya maging anak. Hindi po ganun. Kasi po ating ililinaw sa talatang ito na ating babasahin. Puntahan po natin ang talatang ito na gigising sa ating mga kaisipan. Basahin natin. Yan po ay sinasabi dito sa Juan 5:26. Sapagat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ibig sabihin po dito, may sariling kalalagayan ang Ama. Yung being of God individually, yung kalalagayan ng Ama, yun po yung kanyang sariling kalalagayan. May buhay po siya. Nakita pa natin. At ganon din po yung kanyang anak, sabi po dito, no, gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Meaning, hindi siya yung ama, hindi rin siya yung anak. Kasi magkakaroon kayo ng pagkalito kung ang inyong iniisip, siya rin ang ama, siya rin ang anak, hindi po. May sariling kalalagayan yung anak sa kanyang aspeto ng kanyang being. Hindi po yan isang bagay na hindi tayo malilito. Bakit po? Yung kalawalatian ng ama at kalawalatian ng anak, mayroong same essence. Yan ang sinasabi ni Pablo sa ganitong kasulatan. Basahin po natin dito sa Hebreo 1:3. Pansinin po ninyo ang talatang ito na magbubukas sa ating kaisipan. Palibhasi siyang sinag ng kanyang kalawalatian. Malinaw po. Yung kalawalatian ng ama, meron din kalawalatian yung kanyang anak. At tunay larawan ng kanyang pagkadiyos. Meaning, kung ang ama ay merong being of Godhead, ganun din yung kanyang anak, meron ding being of Godhead. Basahin pa natin itong sinasabi sa Juan 17:3 para makita natin yung sinasabi ni Kristo. Kasi siya po ang magsasabi. Kasi nga po walang maniwala, si Kristo ba ay Diyos? Yung kalwalatian ng being of Godhead ni Kristo, siya magpapaliwanag. Dito po sa 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Malinaw po. Pag sinabi pong buhay na walang hanggan, iyan po yung being na hindi natatapos ang buhay. Ganon din yung kanyang anak na hindi natatapos yung buhay. Yung sinasabi dito na iisang tunay na Diyos yung Ama at iisang tunay na Diyos yung kanyang anak. Nakita ba ninyo? Hindi po talaga isa lang. Yung sinasabing iisa lang as a group. Meron pong tinatawag na kalalagayan yung Ama, may kalalagayan yung kanyang anak. Ito pa ang sinasabi sa unang Juan 5:20. Kasi po sila ang nagpapaliwanag ng mga bagay niyan para maintindihan natin. Kasi po nagkatawang tao si Kristo. Sabi dito sa unang Juan 5:20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala
siya na totoo, tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay ang Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na wala hanggan. So, ibig sabihin po dito sa mga talata na ating binabasa, mayroong the same essence at mayroon namang pagkakaibang kalalagayan. Si Kristo po, nagkatawang tao, bagamat siya ay mayroong pagka-Godhead. Yung Ama, hindi pwedeng magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Bakit po? Yun ang kalalagayan naman ng Ama. Kasi pag sinabi mong iisa rin sila, dapat hindi magbabago yung ang anak. So may pagkakaiba na ang ating Panginoong Kristo kasi po tinatawag siyang tupa ng Diyos, tinatawag siyang sa aklat ng Salmo, siya'y uod pero hindi tao, di ba? Tinatawag din siyang maraming katawagan kay Kristo kung ating iisa-isahin yan. So dito binibigyan lang po natin na kung saan ay may buhay sa kanyang sarili yung Ama at yung anak may buhay din sa kanyang sarili. So dito, hindi talaga magkaiba doon ang Ama at ang anak. Iisang tunay na Diyos sila. Tunay na Diyos ang Ama, tunay na Diyos ang kanyang anak. Pero meron ding dapat tayong makaunawa na bakit may pagkakaiba ba ang dalawang ito. Meron din po sa kalalagayan na si Kristo po'y nagkatawang tao. Pumarito po, nagkatawang tao. Kasi po, para maipaghanda ng Ama ng isang katawan para pumarito sa mundo. Yun ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Hebreo 10:5. Iyan po ipaghahanda na mula sa Ama para si Kristo ay magkatawang tao sa laman. Sabi dito, Hebreo 10:5, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So yung katawan, merong paghahanda o paghahandog na magaganap. Kaya po nagkatawang tao. Hindi ibig sabihin ay nagbago na si Kristo. Hindi po mababago yung kanyang kalalagayan. Kasi si Pablo pa rin po magpapaliwanag dyan sa kanyang kalalagayan bagamat siya ay nagkatawang tao. Basahin natin ang talatang ito na magbibigay sa atin ng pangunawa. Babasahin natin dito sa paliwanag ni Pablo sa mga sulat ni Pablo sa chapter 2 ng Pilipos. At mabibigyan po tayo ng magpangunawa sa mga bagay niyan. Sinasabi ni Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tandaan po ninyo magkaroon po tayo ng pag-iisip yung kalalagayan ni Kristo Jesus. Sabi dito sa verse 6, siya, bagamat nasaan yung Diyos, malinaw po, nasaan yung Diyos po siya. Yan ang malinaw. Ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Ibig sabihin, meron silang equal essence sa pagka-Diyos, sa pagiging makapangyarihan, sa paglalang ng mga bagay-bagay. Pero pagdating po sa ganitong sitwasyon, sa kanyang kalalagayan na magkakatawang tao, hindi pwedeng magkaroon ng pagkampatay muna. Kung bababa siya dito na siya ay Diyos din, na katulad ng Ama, na naroon yung kalawalatian, hindi pwede tayong lumapit sa Diyos. Sapagkat siya'y banal at nagniningning yung kanyang kalawalatian, hindi mong kanyang titigan. So kailangan pumasok siya doon sa katawan base dito sa ating binasa. Para maging malinaw, balikan natin itong 10:5. Yung Ama pinaghanda kasi mas makapangyarihan ng Ama dahil nga po, hindi po ang kalalagayan meron po pagkakaiba na mas makapangyarihan ng Ama kaysa sa anak. Kita naman natin, ang authority, kung tayo anak, may magulang tayo, mas sinusunod natin magulang natin kasi mas may authority siya. Mas nakakaalam siya kung anong mapapabuti sa atin. O ngayon, yan po yung pagkakaiba. So ngayon, nagiging malinaw sa atin, hindi sa lahat ng aspeto ay sasabihin nyo ay hindi magkaiba. Meron din po ang pagkakaiba sa mga bagay na katulad nito, plano yan ng Diyos na kung saan ay iligtas ang mga tao. Kung hindi magkakatawang tao si Kristo, hindi maililigtas ang mga tao sa mga kasalanan. Yun ang reason kung bakit nagkatawang tao siya. At sa kanyang pagbabalik, sa kaharian ng langit, sa piling ng Ama, lumuklok sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, magkatabi sila. Ibig sabihin, lumuklok sa tabi o sa kanan ng Ama,
Ibig sabihin, magkapantay muli ang lalagayan ng kanyang anak. O, di ba? So, yun po malinaw na ating ibinigay lang po kay Sister Maggie Dorio. Sana sa lahat din po makaunawa. Hindi po sa lahat ng aspeto ay wala silang pagkakaiba. Kasi sinasabi po ninyo, hindi po magkaiba ang ama ang anak. Hindi sila magkaiba sa essence of being Godhead. Hindi rin sila magkaiba doon sa kanilang yun nga, yung kalwalatian. Magkapantay po sila diyon. Sa kapangyarihan na lumalalang na mga bagay, sila po ang magkasamang maglalang. Kasi sinasabi rin po dito para maintindihan natin doon sa mga bago, basahin natin ito no, para maging malinaw. Kasi para maintindihan natin, pagkasama ng ama sa paglalang, yan ay sinasabi dito sa Hebreo 1:10 para maging malinaw po sa atin. Basahin natin ano. At ikaw, Panginoon, nang pasin mo nilagay mo ang kinasasalingan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. O, malinaw po. So, pinapakita dito ng ama na yung kanyang anak kasama sa paglalang. Siya din po ang lumalang ng langit at ng lupa. Kung papansinin po ninyo ang buong kasulatan, di ba sinasabi sa Genesis, nang pasimula nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. O, pansanin natin ito, no? Dito pa lang sa unang chapter ng Genesis, malinaw po diyan, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kung yung ama Diyos, yung kanyang anak Diyos. Malinaw po. Kaya sa paglalang, dito pa lang marami nagkakamali sa verse 2. Yan daw ang banal na espiritu. Hindi po yun ang kanyang anak na kasama sa paglalang. Kaya sinasabi dito, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin, yung espiritu ng Diyos, ang pagkakilala diyan, siyempre hindi pa pinapahayag sa pagiging tao. Ang hindi pa diyang pangalan ay Hesus Kristo. Hindi pa diyan nagkakatawang tao, hindi pa siya anak ng tao. Hindi pa nagkakaroon ng ganung kaganapan kasi siya po ay nasa espiritu. Kaya tinatawag siyang espiritu ng Diyos. Kasama ng Diyos sa paglalang. Kaya makikita natin sa essence po ng pagiging Diyos, magkasama ang mag-amang ito sa paglalang ng langit at ng lupa. Patunay po sa aklat ng Kawikaan. Dito natin makikita naman ang same essence na para makilala natin ang mag-ama. So, magkaiba sila sa kalalagayan. May sariling kalalagayan ng ama, pagiging ama. May sariling kalalagayan ng anak sa pagiging anak. Makikita po natin ito sa aklat ng Kawikaan 30 verse 4. Ito po ang ating para makilala natin ang mag-ama. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So diyan, yung kalalagayan, hindi naman po diyan ay hindi magkaiba. Magkaiba po ang kalalagayan. Ang kalalagayan ng ama, pagiging ama. Yun ang sariling kalalagayan. Di ba? Magkaiba, alaman ding ama din si Kristo. Anak ang tawag sa kanya. So magkaiba sila sa essence of sa divinity, sa kalalagayan. So yan po ang ating binigyan po ng linaw sa araw na ito. Kaya sana po ay magkaroon tayo ng pagkakasundo sa ganitong pag-aaral. Sa pagkakilala sa ama, dapat mong kilalanin na makapangyarihan sa lahat. So doon pa lang po, may pagkakaiba. At ang anak, nagkaroon po ng kalalagayan, ibig sabihin po, hindi ibig sabihin, the same na rin po sila. Ang the same lang po yung kanyang pagiging Diyos, God Creator, the same of God Father, the Creator. So, dalawang ito, nag-create ng mga bagay. Kaya ang pinagmumula ng buhay, mula sa ama at sa anak. Yan ang sinasabi ni Pablo para maging malinaw sa atin. Puntahan natin. At para maging malinaw, dito sa mga sulat ni Pablo sa 1:8-6 ng unang Korinto. Basahin natin ito para magkaroon tayo ng idea at kalaman sa mga talatang ito natin binabasa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. So, iisa po yun. Iisa yun kasi maraming tinatawag din na Diyos, Ama, maging dito sa mundo kasi Diyos yun ang kadiliman. Small naman po yun. So, ang ating kinikilala yung capital letter na Ama.
nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. So, ibig sabihin, sa Kanya nagmumula ang lahat ng mga bagay. Pero, kailangan natin makilala din yung anak kasi nanggagaling din ang buhay doon sa anak. Tuloy natin, at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon na si Hesus Kristo. Nasa pamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. So malinaw po, kung wala mag-amang ito, wala tayo. Kaya kung kinikilala mo yung ama lang ang makapangyarihan na lumalang ng bagay, hindi mo isasama si Kristo, magkakamali ka. Magkakamali tayo. Pero ang konseptong ito, makilala natin ang mag-ama ang pinagmulan ng buhay. So salamat po sa mga bagay na ito na ating natuklasan. Please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.